Good day guys mga paps mga mams. Welcome back to my channel. Ang ituturo ko po sa inyo ay kung paano mag-install or maglagay ng dual battery sa ating mga motor. Ito po ang sagot sa mga battery na laging nalulubat kung ang inyong motor ay hindi pa full wave. Dahil ang ating stock battery ay design lang po para sa stock. Kaya kung magdadagdag kayo ng pailaw sa inyong mga motor ay napapansin nyo na humina ang inyong headlight, turn signal, push start, at ng busina. Gayon din ang inyong dinagdag na ilaw or mga auxiliary lights. Sapagkat ang inyong stock battery ay nagkakaroon na ng kahati. Ito pong battery ko ay bagong bili, kaya napapansin nyo na meron siyang built-in voltmeter. Okay. At ito ay gel type battery na po. At mabibili po ito sa online shopping gaya ng Lazada or Shopee. Check na lamang po doon kanyang reviews at saka mga ratings. Ang connection na gagawin natin ay parallel at hindi series. Dahil kapag series ang ginawa natin, ang magiging output natin ay 24 volts. Kapag ganun ang ginawa natin, ay tiyak sabog ang ilaw. Sira ang busina at baka masunog pa ang motor natin dahil iinit sa liit ng mga wire. So kapag parallel po ang ginawa natin ay ang magiging output niya ay 12 volts pa rin. So kaya guys, umpisahan na natin. Gagamitin nating wire ay dalawa lamang. Okay. Ito nilagyan ko ng alligator clamp. 2 types po ang connection na gagawin ko. Yung una, ito po yung manual. Okay. So sa manual, kung gusto nyo ng manual ay itong dulo lagyan nyo na po ng I-terminal. Sa parallel connection po, from positive to positive po ng isang battery at negative to negative din po. Ito sa negative. Ito po yung ating main battery. Kung magdadagdag po kayo ng ilaw at kung ano pa man, dito nyo po i-install ang mga auxiliary lights or kahit anumang gusto nyo idagdag. Dito po kayo magko-connect. Tanggalin ko muna ito guys para makita nyo ng ayos. Una po ay i-connect po natin itong clamp dito sa negative. Ayan. At saka yung isa dito sa negative din. Ayan. Yung isa naman po dito sa positive. Ayan. At itong isa ay dito sa positive. Kaya pag itong dulo na to ay ikabit ko dito sa positive, tiyak na itong ating voltmeter ay bababa po yung kanyang voltahe sapagkat sinusuplayan niya na itong ating secondary battery. Pero kapag pinaandar po natin yan, magcha-charge po ito, gayon din po ang ating secondary battery. Okay. So ilalagay ko na po ito dito. Ayan po, kung nakikita niyo po yan. Ayan. Medyo hindi siya bumaba dahil ito po ay kanina ipinaandar ko na. Okay. So aking pong paandarin ngayon upang makita nyo na ito po ay nagcha-charge. Okay.
So guys, nakikita nyo yan, bumagsak yung kanyang battery. Naging 2 bar na lang. Yan. Pero ngayon pinandar ko na. So ito po ay magkakarga na. Ganun po dito rin. Magkakarga na po ang ating secondary battery. Guys, so nagkakarga na siya. Kaya check po natin ito sa ating multi-tester na ito ay nagkakarga na. Ilalagay po natin ang ating multi-tester sa DC volts dito sa may 50. Itong negative test probe ay ilagay natin dito sa kanyang negative terminal. At itong isang positive ay dito sa positive din. Then guys, check nyo. Gumagalaw din ang ating tester. Sa ngayon po ay nasa 12 point something po siya. Yan. So dito sa ating main battery ay 12.62. Yan. Dito naman ay 12 point something po yan. Mga ganyan. 12.4 mga ganyan po yan. So pag pinandar po natin ang motor ay automatic magcha-charge po ito. Yan guys. Check po natin doon sa harap yung kanyang voltmeter. Yun guys, ang reading niya ay 12.5 or 12.6. Yan, naglalaro lamang po siya dyan. At check po natin ang battery, ang kanyang built-in dito. Medyo hindi po malinaw. Yan po guys, 12.6, 12.7, naglalaro din po siya. Dito sa ating tester ay 12.5, 12.6 ganun din. Yan. So naglalaro lang po siya diyan. Okay. Yan. Okay guys, ganito po ang manual. Guys, kung kayo man ay nakapark na, bubuksan nyo ang inyong upuan at tatanggalin nyo lamang ang negative. Kapag tinanggal nyo na po ang negative dito, mawawalan na po ng supply dito at ilalagay nyo na lamang po dito. Yan, ilagay nyo lamang po siya dito. Yan, upang hindi siya dumikit sa ibang bagay, sa mga metal part. Check natin guys na wala nang ang supply ang ating secondary battery. Ilagay natin sa ohms. Yan, dito sa times 100. Yan. So ilalagay nyo lang pong dito ditong negative at isa dito sa negative. Ito po ay hindi gagalaw. Yan. Ibig sabihin pag hindi gumalaw wala siyang supply dito.
Yan guys. Ah, hindi siya gumalaw, ibig sabihin walang supply. Okay. So ganun lamang po ang pag-install ng manual connection. Okay. Susunod po natin ay ang automatic cut off. Ang pangalawa pong option ay ito, gagamit tayo ng relay. Ito po yung tinatawag na single pole, single throw. Dito guys sa relay na ito ay yung number 85 at 30 ay pagsasamahin natin. Ilalagay natin ito sa negative ng main battery, pati ang 87 at 87A pagsasamahin din at ilalagay sa secondary battery doon sa negative. Okay, so yan guys. So itong 30 na blue wire at red na stripe na white na 85, yan 85 ay pagsasamahin natin. Okay. Yan. Pinagsama natin ang 85 at number 30. Yan. Next tayo, itong 87. Ito yung 87, 87, 87A. Pagsasamahin natin. So ito yun. So guys, pinagsama natin ang 87 at 87A. So ito yun guys. Okay. Yan. Binigtungan na natin at babalutan natin ng electrical tape. Okay, ayos na tayo rito. So ang sunod ito ay ito pong 86. Yan, 86 po ito. So ito po yun, 86. Makikita nyo, 86 ay ilalagay po natin ito sa accessory wire. Ang pinakamalapit na accessory wire ay dito sa may flasher relay. Doon po tayo magtatap. Okay. Yan guys, nilagay ko na siya dito ang aking relay. Dito ko na lang siya ilalagay. At saka ito yung kanyang 86. Yan guys, ito ang 86, number 86 po yan. So ito po yung karugtong niya. Ito po yung karugtong ng 86. Dinugtungan ko siya ng wire. Tapos nilagay ko na po siya dito sa accessory wire ng flasher relay. Accessory wire po ng flasher relay ay kulay brown. So ito po yung kulay brown. Yan. Ito pong nababalutan ng tape. Yan. Yan po ang accessory wire. Ito po yung accessory wire ng flasher relay. Ito pong kulay brown. Yan. Ito po siya. Yan. Okay. Sunod po ay itong pinagsamang 85 at number 30. So ito dinugtong ko na ng wire. Ito po yun. So ito po yung 85 at
number 30 ng relay. Idudugtong po natin. Next po ay itong ating wire. Itap natin dito sa positive ng secondary at ito sa positive ng main. Ito pong isang terminal dito sa positive. Ayan, yan sa positive po. Yan guys, tapos na. Nidugtong ko na at nilagyan ko ng guma dahil nasira po ang kanyang positive terminal. Okay. So testingin na po natin. So yan guys, pinandar ko ng motor at check natin ang ating secondary. Yan guys, kung nakikita nyo, umakyat siya ng 12 volts. So dati po itong 10 volts ang aking secondary battery. Yan. So kapag pinatay ko ulit ang aking motor, babagsak ang aking voltahe ng secondary battery. Okay, check natin. Yan guys, naging 11. Yan, bumagsak siya, kaya automatic po na ito ay magka-cut off ang kanyang secondary battery. So guys, ganun lang po kadali ang mag-install ng dual battery. Kaya hanggang dito na lamang po ang aking video tutorial. At don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Click na rin ang bell button icon upang lagi po tayong updated sa aking video tutorials. See you next video. Goodbye.